Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Eto na nga mga kabayan, may pag-uusapan na naman tayo. Ang ating magaling na Pangulo mga kabayan nagpunta dyan sa MRT3, no? At nagpakitang gilas mga kabayan. Ano ba, walang-wala na ba talaga? Walang-wala na? Kasi gusto yata nito mga kabayan mapansin siya ng mga Pilipino na nagtatrabaho. Kaya bumaba diyan mga kabayan sa MRT para magpakitang gilas. Kasi alam nyo naman, di ba siya ang pinakamababa ang trust rating, no? Na Pangulo mga kabayan. Baka sakali, no, diyan tumaas ang kanyang trust rating. Yan yung mga pag-uusapan natin mga kabayan. At syempre, isa na din yung sino ba yung mga bubotong senador mga kabayan. Ngayong papasok na mga bagong senador, no? Sino ba yung boboto diyan sa impeachment natin Vice Presidente kung sakaling matuloy sa June 11 mga kabayan? At ito pa, no? Ano kaya mga kabayan ni Romualdez, itong si Alfred Romualdez, no, na mayor ng Tacloban. Kasi ito mga kabayan nagrereklamo. Yan yung mga pag-uusapan natin mga kabayan. At syempre, bago tayo magpatuloy dyan, maraming salamat muna sa mga bagong subscribers natin. At sa mga hindi pa, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe mga kabayan. Nasa ganun maging updated kayo sa mga video natin. At syempre, click nyo yung bell all. Nasa ganun ma-notify kayo pag tayo may mga upload na bago. Mga kabayan, syempre, huwag nyo kakalimutan naman mag-like at mag-share. Magbigay na rin kayo ng inyong comment dyan sa comment section mga kabayan at opinion, no, nang mabasa natin. Ito na nga mga kabayan, nagrereklamo itong si Mayor Alfred Romualdez, no? Sabi niya dito, I feel it is the duty of the national government to inform the public and tell them exactly who made the study, what the study says exactly, anong extent ng damage at gaano katagal nila gagawin talaga itong tulay na to kasi mahirap yung pabigla-bigla mga kabayan. Nagrereklamo yan mga kabayan kasi ang national government nag-declare, no, na isara yung tulay na San Juanico Bridge. So syempre, apektado dyan mga kabayan ng ekonomiya ng Tacloban. At syempre dyan dumadaan mga kabayan ng mga produkto, no, ng Tacloban. Ang masistidiyan mga kabayan, nag-budget na, no, ang DPWH ng 800 million to 7 billion mga kabayan. Ganon kalaki, tapos hindi pa alam mga kabayan kung ano baga ang kukumpunihin. Doon sa mga picture na ipinakita mga kabayan ni Oy, no, nakita natin, hindi ko ma-share dito sa inyo. Tinatanong niya doon, pakipaliwanag naman DPWH, bakit meron na kayong budget, no, ay hindi pa alam at hindi pa specific kung ano yung kukumpunihin. It's form of corruption na naman daw to mga kabayan. Nakakaramdam daw tong si Mayor Alfred Romualdez, no, na parang kakaiba, no, ang mangyayari diyan sa tulay na yan. Mukhang gagawa na naman ng isang tulay pero ito lang ang gagawin mga kabayan. Ganong kalaki 7 billion mga kabayan ang budget. Ay, tinalo pa nito gumawa ng panibagong tulay mga kabayan. Kaya talaga dyan sa DPWH mga kabayan, alam nyo na kung bakit napakarami ng mga kontraktor na yumayaman. Diba? At kaya yung ibang congressman gustong-gusto mga kabayan na magkaroon ng partisipasyon sa project, no, ng mga ganyan sa highway, no, sa mga construction kasi alam nila mga kabayan na napakalaki ng pera diyan. Nakaw, tunay na. Ganyan tayo mga kabayan tarantaduhin ng mga yan. At ito pa si Guanzon mga kabayan. Ito ay mayroong batikos kay Ping Lacson mga kabayan patungkol diyan sa post niya. Basahin natin mga kabayan Sabi nito, then you're still going to unite with them. This is too much garapalan. You are pigging out the hardworking Filipinos. Kasi si Lacson mga kabayan, di ba't bago mag-election, nagsabi to, no, sa mga interview na most corrupt national budget. Senator Ping Lacson criticized the 25 General Appropriation Act, calling it one of the most corrupt national budget he has seen mga kabayan. Pero wag ka, at ito'y sumama mga kabayan sa alyansa. Ngayon, hindi na siya nagbabatikos mga kabayan dyan kay Bungit. Ano ba nangyari sa'yo, Senator Ping? Ako'y bilib na bilib pa naman mga kabayan dito kay Ping Lacson, no? At ito'y, kumbaga talagang matuwid naman to mga kabayan na senador. Kaya to ngayon, tinitira mga kabayan ni Rowena, ayun nga pala, no? May bali-balita mga kabayan, no? Siguro mas maganda rin, no, na kumuha ang Vice Presidente mga kabayan ng spokesperson, no? Kasi may spokesperson na ang Palas, may spokesperson na mga kabayan ng Lower House. Yung Vice President na lang mga kabayan, magandang ilagay to si Rowena Guanzon mga kabayan. Bukod sa matalino na ay palaban din, mukhang magkakasagutan. Maganda to mga kabayan kung sakaling ito ay maging spokesperson ng Palas ng Vice Presidente. O ito mga kabayan, pakinggan muna natin itong si Bungit mga kabayan.
At ito ay nagpasikat dito. Nagpasikat mga kabayan sa MRT3. Ano kaya mga pinagsasabi nito dito? To help inaugurate this new Alam, ano bang ginagawa nito ni Lisa, mga kabayan? Ng ating First Lady. Pag ganun-ganun doon sa likod ni Bungit. Ano ba? Ano ba hindi mapakali? to help inaugurate this new Naalala niyo mga kabayan yung nagpunta to sa, kasama to doon sa Asia Summit. At meron din ganyang style yan mga kabayan. Ano bang natira mo, FL? Ha? At nung sa Asia Summit mga kabayan, naggagaganyan din yan doon sa may gilid ng pader. Sinisilip-silip, patawa-tawa. Ang lakas ng trip, no? promotional program, I suppose, for our public transport system. Alam nyo kasi, ang kultura ng Pilipino, ang linggo, para sa pamilya yan. Para sa mga mahal sa buhay na magsama, na makapag-bonding ng konti. Kaya ginawa namin, ay gumawa kami ng programa, ay ang tinatawag 1+3 program. Ibig sabihin, pag linggo, bibili ka ng isang ticket, +3 ang pwede mong isakay. Ibig sabihin, sa isang ticket, 4 ang pwedeng sumakay. Para naman mabigyan natin ng pagkakataon yung ating mga pamilya, mga magkabarkada na magkasama. Ito mga kabayan, purihin natin dito si Bungit. Purihin natin dyan mga kabayan. Kasi good to. Kasi makakamura. Makakalibre mga kabayan yung pamilya. 1+3, 3 tao na mga kabayan na malilibre. Kung ito ay patutupad ni Bungit mga kabayan. Good job to mga kabayan. Alam niyo naman tayo, pagka maganda, sinasangayunan natin mga kabayan. Pero totoo kaya to? Tingin ko to mga kabayan ay bumabadi yan kasi para makita ng mga tao, no, ng mga Pilipino na si Bungit nagtatrabaho, no? Pero si PRRD mga kabayan hindi naman dumating sa point na ganyan no? Na kailangan mo pang magpasikat para lang i-praise ka or pagkatiwalaan ka ng mga Pilipino. Walang-wala na talaga mga kabayan, no? Walang-wala na to si Bungit kasi ganito na mga pinaggagawa mga kabayan. Kailangan nang bumaba sa hindi mo na, sa totoo lang mga kabayan, sa mga matatalinong pangulo, no? Sa mga matatalino, hindi mo na kailangan pang gawin yan. Bilang isang pangulo, mag-command ka diyan na ganito ang gawin mo, ganito ang implement mo. Tapos mga kabayan, ganun. Ura-urada, maging decisive ka, ika nga ni Auntie Claire. Ha? Dapat ganun, hindi na tong ganito na kailangan mo pang pumunta din nang abala ka pa ng mga taong commuter. Pero kami, lumampas kami doon sa 1+3, kaya si Congressman Sandro nagbayad ng sarili ng ticket. Pero yun ang aming, sana naman, mabigyan natin ng pagkakataon ang ating mga kababayan na... Itong mga kabayan, yung mga nandyan na nanonood, yan, hirang yan. Hindi yan katulad nung kay BP Sara na talagang pagka si BP Sara ay pumunta doon sa isang lugar, talagang ang mga tao, walang harang-harang, kumaga, siya mismo lumalapit sa mga Pilipino para lang makisalamuha, no? Ito kasi mga kabayan, itong style na to, yan yung mga nakikita niyo tao diyan. Ano yan? Nila yung linggo kasi alam naman kumbaga parang selected yan mga kabayan. Nako, napaka-imposible itong mga to, socialite. Lalapit sa mga ordinaryong Pilipino. Nako mga kabayan, tunay na hindi kabili-bili. Napakahirap ng oras ng commuter. At madalas nating marinig, wala na kaming oras para sa pamilya. Dahil pagdating namin, tulog na lahat. Aalis kami, tulog pa. Kaya naman, sinasabi namin, bigyan natin ng chance naman na magsama. Na hindi additional, hindi may dagdag na pagbayad. Para lang makasama ang inyong pamilya. Kaya nandito na yung ating program na 1+3. Meron pa akong isusunod na announcement. Dahil marami kami doon sa pinaplanong EDSA rehabilitation. Ang daming bumalik na nag-aalala paano yung trabaho namin. Kung ang pag-commute namin ay napakatagal na, madadagdagan pa ng 1 oras, 2 oras, wala na talaga, hindi na kami uuwi. Kaya tinitignan po natin, ito yung nangyari. Bukod pa doon, meron tayong mga nakita na mga bagong teknolohiya na hindi natin ginamit doon sa pagplano sa EDSA rehabilitation. Kaya in-instructionan ko si Secretary Vince Dizon at saka si Secretary Manny Bunuan ng DPWH ay sinabi ko, pause muna doon sa rehabilitation. Huwag muna natin gagawin. Dahil pag tinitignan natin yung cost-benefit analysis, maganda sana kung maayos natin. Ngunit, ang laking sakripisyo ng 2 taon na masyadong mabigat, masyadong mahigpit ang traffic. Kaya pause na muna yan at sabi ko sa kanila,
Bigyan natin ang sarili natin ng isang buwan. Pag-aralan natin itong mga bagong teknolohiya na nakikita natin, pag-aralan natin, gumawa tayo ng magandang plano, baka naman, imbes na 2 taon, magawa natin sa 6 na buwan, magawa natin sa 1 taon, whatever it is. Tingnan natin kung anong available sa atin. Pero sa ngayon, maliwanag na napakarami ang mahihirapan pagka tinuloy natin yung EDSA rehabilitation. We will find, in other words, ang sinasabi ko, we will find a better way na hindi masyadong mahirap para sa ating mga commuter. Yun lamang. Ngayon, sasakay na kami ng tren. Maraming salamat. Ayan mga kabayan, ang magandang balita ng ating magaling na Pangulo. Abay, ayos naman to mga kabayan ha, yung 1+3 pag Sunday. Makakatipid dyan mga kabayan ng mga commuters or pamilyang Pilipino. Ayos to mga kabayan ha, in fairness naman mga kabayan, naisip niya to. Pero napaka-weak mga kabayan ng galawan. Yun lang ang kinapuna dito mga kabayan, kasi unang-una, hindi mo na kailangan pumunta pa diyan para lang ma-experience or makita ng mga Pilipino na nagtatrabaho ka. Parang ang pinakikita dito mga kabayan ni Bungit, kailangan mo talagang bumaba para nasa ganun ma-experience mga kabayan niyang issue na yan dyan sa MRT. Pero sa totoo lang mga kabayan, kahit hindi na siya pumunta diyan, mag-utos na lang siya, kayang-kaya naman ni Dison yan mga kabayan, yung issue na yan sa transportation. Siguro naghatid lang to mga kabayan ng balita patungkol dyan sa 1+3 na yan. Yun lang mga kabayan, nagpasikat. So, tunay. Ito mga kabayan, pakinggan muna natin sino ba ang mga boboto diyan sa impeachment ng ating Vice Presidente. Napakaganda ng analysis dito nitong isang analista mga kabayan. Right. So with this revamped Senate, Right. what are the numbers looking like? Because you need 16 Okay. to impeach, right? 16 to impeach and 8 to acquit. To acquit. Right. So does Duterte have the numbers? Currently, Yes. those on the Duterte side, Robin Padilla, Yes. Mark Villar, Yes. Bongo, Right. Bato de la Rosa, Rodante Marcoleta. You also have Camille Villar and Amy Marcos. And Amy Marcos. And Mark Villar. And Mark Villar, Yeah, yes. so that's already 8, right? Yes. So you just need one swing vote. Yeah, one swing From vote. the remaining 16 senators. And then I count on the convict side. Of course, this will depend also on so many factors, no? The mood of the people and how they will perceive the entire process. But so far, based on their political affiliation and tendencies, we have Chis Escudero, Sherwin Gatchalian, but I doubt it because, Sherwin is close to both the president and the vice president. Risa Ontiveros, of course. Rafi and Erwin Tulfo because Rafi is a contender for 2028. And of course, Angli. Kaya pala ito mga kabayan, si Rapi Tulfo hindi nakikialam sa gulo. Kasi may plano pala ito mga kabayan na pwede tumakbong presidente sa 2028. Kaya pala mga kabayan, napakatahimik niya dyan sa Senate. Hindi nakikialam sa mga issue. No, iwas pusoy mga kabayan. Kung itong sinasabi nitong analista na to mga kabayan, ay maaari nga, no? Yan din ang nakita natin at mga nasabi ng mga kakilala natin na kaya yan ay tahimik si Tulfo mga kabayan. May plano, no? Na tumakbo bilang presidente. For the endorsement of the president, and then Kiko Pangilinan, Ping Lacson, Tito Soto, although Ping Lacson said it will depend on the evidence, right, to be presented by the prosecutor, and Lito Lapid. Now the swing votes, I see them as swing votes. Pia Cayetano for the simple reason that she ran under Alianza. So, it wouldn't look good if, and she herself said that while she shares the same surname with her brother, they vote differently, no? They decide differently. Then JB Ejercito, the same reason, no? But JB is also close with the vice president, but Jinggoy might lean towards acquittal because he was endorsed by Ugpong Nagpagbabago in the previous election. Bakit nasa swing si Cayetano at saka si JB, no? Tingin ko mga kabayan, yan ay hindi pabor sa impeachment ng ating vice presidente. Yan yung tingin natin mga kabayan ha. Kayo ba, ano bang sa palagay ninyo na posibilidad na iboto nitong dalawa na to, si Cayetano at saka si JB? Kasi si Cayetano mga kabayan, di ba't yan binoto? Nasa alyansa nga pala yan mga kabayan. Oo nga pala. Nasa isip ko si Villar mga kabayan. Right. And Loren Legarda, Joel Villanueva, Mig Subiri because of the Mindanao factor. Here is one big question mark. Is Bam Aquino counted as a sure convict vote because he is part of the progressive bloc? Or will he be a swing vote because of the support of the Iglesia Ni Cristo? So I'm sure a lot of these candidates will also have to think really very closely on how this could impact their political capital if they decide to run for higher office in 2028.
definitely. And if we will recall the trauma that was the impeachment trial of Joseph Estrada, no, that unfinished trial that led to EDSA DOS, no, and the other one, the Corona impeachment, Chief Justice Corona trial, which started as similar to what we have right now. There were the Pinoy administration did not have the numbers back then, but because of the presentation of evidence and the trial, the tides turned. It seems like there is so much certainty Right. in the public domain Right. that if VP Sara is acquitted, she will run for president in 2028. Right. Is that Right. a certainty? So, Is that for sure? Well, to use a Star Wars metaphor, if you strike me down, I will become more powerful, right? So that's the thing, no? If VP Sara survives this impeachment trial, she will become a shoo-in. Stronger, and she might even be a shoo-in, and we might be seeing the emergence of Duterte 2.0. And if she Kaya dito mga kabayan, pagka nanalo si VP Sara, wala na. Mahihirapan na mga kabayan ng mga kalaban na o nangangarap na tumakbong presidente sa 2028. Kasi for sure mga kabayan, lalong lalakas si VP Sara after nitong impeachment na to. Kasi nakita naman natin kahit hindi pa man na-impeach, hindi pa nagkakaroon ng impeachment mga kabayan, malakas na talaga ang ating VP Sara. Kasi nga sa ginawang pamumuno ni PRRD, yun yung nagdala doon mga kabayan, at nakita rin naman natin yung qualification ni VP Sara bilang isang politiko na namumuno sa kanilang lungsod mga kabayan. Nakita natin kung paano siya nagpatakbo ng Davao. Isipin ninyo, umalis yan mga kabayan ng Davao or natapos yung term niya bilang mayor at naging vice presidente, walang iniwang utang yan sa Davao mga kabayan. Diba? Ganyan kalupit ang ating vice presidente, ganon ka-knowledge mga kabayan, at kumbaga open siya, no, sa lahat ng pagbabago para sa ikabubuti ng kanyang nasasakupan. does run in 2028, who could be her running mate? Running mate, of course, some are saying Amy Marcos, but it's going to be a first that you have two women candidates as a tandem. And ito mga kabayan, nasabi ko to sa inyo kahapon na possible, no, na si Amy kaya dumidikit diyan kay VP Sara, possible na ayun nga tumakbo bilang vice president. Yun naman mga kabayan, ano ko lang, speculation ko lang, no. What if lang na mga kabayan, maaari din ganyan talaga ang mangyari. At syempre, kailangan niyang i-save, no, ang kanyang pamilya, lalong-lalo na si Bungit, kasi pagkatapos ng term niyan mga kabayan, kung matatapos man, syempre maraming maghahabol diyan, for sure, no? Marami mga kabayang ihahabol na kaso diyan kay Bungit kasi nga napakarami ng ginawa niya sa Blay. Siyempre, kung ito si Amy ay tatakbo bilang vice presidente, baka maaari niyang ma-cover, magawa ng paraan na mailusot si Bungit at huwag makulong. Diba? Bongo being the top notch in this midterm elections. And remember, if there are cracks in the House of Marcos and House of Romualdez, si Bongo rin mga kabayan, okay din yan talaga. Dapat nga yan mga kabayan ang tatakbo nun na presidente. Ayaw lang talaga ni Senator Bongo kasi yan yung pinatatakbo noon mga kabayan ni PRRD. emerging cracks also within the House of Duterte, between the House of Hanilet and the House of Zimmerman. So Bongo is identified with, of course. But where are the cracks bigger? The House of Marcos or the House of Duterte? I don't know. It's part of what? I don't know. Philippine family drama and all that. No, so both. No, remember the cracks in the House of Duterte was already evident as early as 2022, right? So that's the reason why VP Sara decided to slide to the vice presidency. All right. It looks like even. Ito mga kabayan, hanggang dito na muna yung video natin, no. Nakita ninyo diyan kung sino, no, yung maaaring bumoto, no, sa impeachment ng ating vice presidente at kung sino yung alanganin pa mga kabayan or 50-50 or yung slide, no, na pwedeng bumoto sa conviction or bumoto sa anti-impeachment mga kabayan. So hanggang dito na lang muna mga kabayan yung video natin. Sana magbigay din kayo ng inyong komento dyan sa comment section at syempre huwag nyo kalimutan mag-like at mag-share. Nasa ganun mas marami pa yung mga panood ng ating mga bidyong ginagawa. So see you mga kabayan sa susunod na video. Ingat kayo palagi at adios muna mga kabayan. Ingat kayo palagi.